Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, JMRC 2, Quarter 4, Week 2, Pagkikiisa ng Pamilya sa Pamayanan. Magandang araw! Pagpili at pagpila. Makinig sa bawat pahayag na babasahin ng guro. Kung ginagawa mo ang pahayag, pumila sa hanay ng oo. Kung hindi mo ito ginagawa, pumila sa hanay ng hindi. Sundin ang patakaran sa maayos at tahimik na pagpila. Ikaw ay nakatakdang tumulong na magligpit ng inyong mga pinagkainan. Pagkatapos, kumain ay naglaro ka agad sa iyong cellphone. Hindi. May napulot kang lapis sa inyong silid-aralan, maya-maya ay nagtanong ang iyong kaklase kung may nakakita ba ng lapis. Agad mong itinaas ang lapis at ipinakita sa iyong kaklase. Oo. Nakita mong nagtapon ng basura ang iyong kaibigan habang kayo'y naglalakad sa parke. Hindi mo na lang ito papansinin na parang hindi mo nakita. Hindi. May isang parcel ang inyong kapitbahay ang nakasama sa inyong mga inaasahang mga padala mula sa isang online shop. Ibinigay mo agad ito sa iyong kapitbahay para hindi mo makaligtaan. Oo. Sa araw na ito, ating sisimulan ang pagbigay ng pansin sa mga kasanayan na nagpapakita ng pagiging mapanagutan. Ipaskil o isulat sa pisara. Pagkikiisa, pamilya. Ano ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil o nakasulat sa pisara? Ang pagkikisa ay ang pagpapakita ng pagtutulungan sa pagkamit ng mga mithiin. Ang pamilya ay isang grupo ng mga tao na mga miyembro ng pamayanan. Sisidlan ng pagkikiisa. Makinig ng mabuti. Bibigyan kayo ng isang pirasong papel, mag-isip ng 1 kilos na nagpapakita ng pagkikiisa ng pamilya sa pamayanan. Isulat ito na maayos sa papel. Pagkatapos, itiklop ang papel at ilagay ito sa sisidlan ng pagkikiisa. Ngayon, mayroon na tayong sisidlan ng mga mabubuting gawain na nagpapakita ng pagkikiisa ng pamilya sa pamayanan. Isa-isa kayo o ang ilang piling mag-aaral bubunot ng 1 pirasong papel mula sa sisidlan at babasa ng malakas ang nakasulat. Pagkatapos magbasa, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paano ipinapakita ng kilos o gawain ang pagkikiisa ng pamilya sa komunidad? Bakit mahalaga ang pagpapakita ng pagkikiisa ng pamilya? Sa puntong ito, natutukoy natin ang papel ng pagkikiisa ng pamilya sa pamayanan. Ang pagkikiisa ng ating mga pamilya sa pamayanan ay daan sa pagpapanday ng kaayusan sa ating lipunan. Lagyan ng check ang hanay ng oo kung kanais-nais ang kilos na ipinapakita. Sa hanay ng hindi naman, ilagay ang check kung wag dapat itong tularan. Napansin ni Ninay na may mga kalat pang naiwan sa pagwawalis ng kanyang kapatid. Dagli siyang kumuha ng pangwalis at tinulungan ang kanyang kapatid. Nabasag ni Leroy ang pinggan habang siya ay naghahanda sa hapagkainan. Walang ibang nakadinig o nakapansin, kaya't hindi niya na lang ito sasabihin sa kanyang mga magulang o kasama sa bahay. Lumabas ng bahay si Pedro nang hindi nagpapaalam sa kanyang magulang para gumala kasama ang mga kaibigan. Naputol mo ang lapis na hiniram mo sa iyong kapatid. Agad mo din itong ipinagbigay alam at humingi ka ng paumanhin. Tinapos mo ang iyong mga takdang aralin bago lumabas at nakipaglaro sa mga kaibigan. Narito ang mga susing sagot.
Bigyan natin ng 3 bagsak ang gawain na aking babasahin kung ito ay nagpapakita ng pakikiisa at pagiging mapanagutan. Aksidenteng nasira ni Rio ang laruan ng kanyang nakababatang kapatid. Nilapitan niya ang kanyang kapatid at humingi siya ng paumanhin. Palakpak. Nag-ayos ng pinaghigaan si Fatima bago siya nakipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Palakpak. Itinapon ni Jory ang nabasag na baso para hindi na ito makita ng kanyang mga magulang. Walang palakpak. Nagmaktol si Ben pagkatapos siyang gisingin ng kanyang mga magulang para pumasok sa paaralan. Walang palakpak. Nang ikaw ay pinaaalalahanan ng iyong mga magulang na magsipilyo, agad mo itong ginawa. Palakpak. Ang lahat ng ating tinalakay sa araw na ito ay nakatulong sa atin para makatukoy ng mga gawaing nagpapakita ng pakikiisa ng bawat isa sa kani-kaniyang pamilya. Ang mga ito ay itinuturing natin na pundasyon ng pakikiisa ng pamilya sa komunidad. Basahin ang bawat sitwasyon at pag-isipan kung ano ang dapat at kanais-nais na gawin. Inaya ni Ana si Marco na maglaro sa labas, ngunit may ibinilin ang kanyang mga magulang. Tatapusin muna ni Marco ang kanyang mga gawaing bahay bago siya makipaglaro. Nasagi mo ang basong may lamang tubig habang ikaw ay kumakain. Pupunasan ko agad ang natapong tubig at hihingi ako ng paumanhin. Inaantok ka pa, ngunit oras na para maghanda sa pagpasok sa eskwelahan. Pipiliting bumangon at sa mga susunod na gabi ay huwag nang magpupuyat. Ang pagiging mapanagutan sa bawat kilos ay sumasalamin sa pagtaguyod ng maayos na pamayanan. Kahit tayo ay hindi isang leader, bilang nakikilahok o aktibong mamamayan, ito ay nakatutulong sa pagtaguyod ng kapayapaan at kaunlaran. Maghanap ng 3 larawan mula sa lumang dyaryo o magazine na nagpapakita ng mga kilos na may kinalaman sa pakikiisa sa mga gawain ng pamilya. Para sa ikalawang araw. Pakikiisa, pamilya. Magbigay ng halimbawa ng mga tungkulin sa tahanan, paaralan at sa pampublikong lugar o pamayanan. Tahanan, pagsunod sa bilin ng mga magulang, pagtulong sa mga gawaing bahay, pagtalima sa mga patakaran sa bahay, pagbibigay galang sa bawat miyembro ng pamilya at iba pa. Paaralan, pagsunod sa mga alituntunin, aktibong pakikilahok sa talakayan, pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan, paggalang sa kagamitan ng iba, pagiging tapat at mabuting mag-aaral at iba pa. Pampublikong lugar o pamayanan, pagkikilahok sa pangkomunidad na gawain, pagsasagawa ng mabuting asal na angkop sa lugar, pag-iingat sa mga pampublikong gamit, halimbawa sa parke, simbahan, pagsunod sa mga patakaran at mga batas, pagtulong sa nangangailangan. Umupo tayo ng pabilog kasama ang inyong mga kaklase. Makinig ng mabuti sa guro. Isa-isang magbabahagi tungkol sa mga salitang binigyan natin ng kahulugan kahapon. Iugnay ang inyong sagot sa 2 bagong salita sa pisara, tungkulin at pamayanan. Magsalita ng malinaw at igalang ang nagsasalita. Ang tungkulin ko sa pamayanan ay tumulong sa paglilinis ng aming lugar. Ang pamayanan ay ang lugar kung saan nagtutulungan ang mga tao. May tungkulin akong sumunod sa mga patakaran sa aming barangay. Ang pamayanan ay mahalaga dahil dito tayo sama-samang nabubuhay.
Pila ng pagpapasya. Tingnan ang dalawang pahayag na nakasulat sa magkabilang bahagi ng pisara. Magiliw kong isasagawa ito. Sisikapin ko itong matutunan para maisakilos. Bubunot ang guro ng isang papel na may nakasulat na mabuting asal o gawain. Basahin at pag-isipan kung ang gawaing iyon ay lagi mo nang ginagawa o nais mo pa lamang matutunan at gawin. Kung lagi mo na itong ginagawa, pumila sa bahagi ng pisara na may nakasulat na magiliw kong isasagawa ito. Kung nais mo pa itong matutunan, pumila sa bahagi ng pisara na may nakasulat na sisikapin ko itong matutunan para maisakilos. Makinig sa mga kaklase at igalang ang kanilang mga sagot. Narito ang mga posibleng mga pahayag sa mga papel. Pagtulong sa paglilinis ng bahay. Paggalang sa nakatatanda. Pagsunod sa mga patakaran sa barangay. Pagtulong sa nangangailangan. Pagiging tapat sa sinasabi at ginagawa. Kung nasa magiliw kong isasagawa ito, ito po ay lagi ko nang ginagawa sa aming bahay. Naturo na po ito sa akin ng aking mga magulang. Nakasanayan ko na pong tumulong sa paglilinis. Kung nasa sisikapin ko itong matutunan para maisakilos, hindi ko pa po ito laging nagagawa pero gusto ko pong matutunan. Magsisimula pa lang po ako gawin ito araw-araw. Nahihirapan pa po ako pero sisikapin ko po. Ang lahat ng ating tinalakay kahapon at sa araw na ito ay nakatulong sa atin para kilalanin at maisa-isa kung ano-ano ang mga gawain at kilos na nagpapakita ng pagkikiisa ng sarili at ng pamilya bilang mga miyembro ng ating pamayanan. Isulat sa inyong papel ang pamagat na ang aking mga naaalalang mga paalaala. Isulat ang dalawang mabuting gawain na gagawin mo sa iyong pamilya at ang dalawang mabuting gawain na lagi mong ginagawa sa paaralan. Isulat ng malinaw at ipasa kapag tapos na. Paggalang sa aking mga magulang, pagsagawa ng mga tagubilin. Aktibong pakikilahok sa talakayan, tutulong sa pagpapanatili ng kalinisan. Magsasaoli ng mga kagamitan na aking hiniram. Gumawa ng isang poster na nagpapakita ng pakikiisa sa mga gawain ng pamilya bilang iyong tanda ng pagpapakita ng pagiging mapanagutan. Para sa ikatlong araw. Pakikiisa, pamilya, tungkulin, pamayanan, kaayusan. Kompletuhin ang salitang may mga patlang. Ano ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil o nakasulat sa pisara? Pakikiisa, pagtulong at pakikibahagi sa gawain. Pamilya, mga taong kasama natin sa bahay. Tungkulin, mga dapat nating gawin. Pamayanan, lugar kung saan tayo nakatira. Kaayusan, maayos at tahimik na pamumuhay. Paano natin na itataguyod ang kaayusan ng pamayanan sa pamamagitan ng pagkikilahok ng pamilya? Naitataguyod natin ang kaayusan ng pamayanan kapag nagtutulungan ang bawat pamilya at sumusunod sa mga patakaran. Makinig ng mabuti sa bawat gawain na aking babanggitin. Kung sa tingin mo ay nakakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa pamayanan, pumila sa hanay ng oo. Kung sa tingin mo ay hindi nakakatulong sa kaayusan, pumila sa hanay ng hindi. Pumila lamang ng isang sagot sa bawat bilang. Pagtawid sa tamang tawiran. Oo. Pakikilahok sa barangay cleanup drive. Oo. Pagsawalang bahala ng wastong paghihiwalay ng basura. Hindi. Maglagay ng poster na post no bills. Oo.
Paggamit ng sidewalk. Oo. Malakas na tawanan habang may katahimikan sa kabahayan. Hindi. Pakikilahok sa mga paligsahan sa komunidad. Oo. Lagyan ng masayang mukha ang mga hanay kung saan maaaring isagawa ang kilos na nakasaad sa bawat pahayag. Pagsunod sa mga tungkulin na nakatakda sa akin. Aktibong pakikilahok sa mga gawaing nagpapanatili ng kaayusan. Pagsuporta sa mga proyekto o gawaing nagsusulong ng pagkakaisa. Pagtalima sa mga alituntunin. Pag-ayos at pag-aalaga sa mga kagamitan, sarili man o hindi. Narito ang mga susing sagot. Buhay na larawan. Bubunot ang bawat grupo ng isang pampublikong lugar. Batay sa inyong nabunot, maghanda ng isang buhay na larawan o tableau na magpapakita ng mga kilos na sumasalamin sa pagkakaisa sa pagpapanatili ng kaayusan sa lugar na iyon. Tahimik na ipakita ang inyong eksena at hulaan ng ibang grupo kung anong kilos at lugar ang inyong ipinapakita. Sa puntong ito, nakatutukoy na kapag isa at atin na ding na isasagawa ang mga kilos na nagpapakita ng pakikiisa ng pamilya sa pamayanang kinabibilangan na siyang nagtataguyod ng kaayusan. Isulat sa inyong papel ang mga gawaing naaalala nyo sa pagpapakita ng pakikiisa ng inyong pamilya sa gawain ng pamayanan. Sa paglinang ng pagiging mapanagutan, isulat ang 2 kilos na masigla nyong ginagawa sa bilang 5 at 6 at ang 4 na aktibidad na maaari nyong salihan sa bilang 7 hanggang 10. Isulat ng malinaw at ipasa kapag tapos na. Mga posibleng sagot. Susundin ang mga tuntunin o batas o ordinansa. Susuportahan o sasalihan ang mga programang pamayanan. Cleanup drive, tree planting, volunteerism fair, charity or donation drive. Magsulat ng tula na may 2 saknong o talata tungkol sa pagkikiisa na siyang naglilinang ng pagiging mapanagutan. Para sa ika-4 na araw. Pakikiisa, pamilya, tungkulin, pamayanan, kaayusan. Ano ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil o nakasulat sa pisara? Pakikiisa, pagtulong at pakikibahagi sa gawain. Pamilya, mga taong kasama natin sa bahay. Tungkulin, mga dapat nating gawin. Pamayanan, lugar kung saan tayo nakatira. Kaayusan, maayos at tahimik na pamumuhay. Pagiging mapanagutan, pagtupad sa ating mga tungkulin. Ano-ano ang mga gawain ng inyong pamilya na inyo nang naisagawa sa pagpapanatili ng kaayusan ng pamayanan? Nagpupulot kami ng basura sa aming lugar. Sumasali kami sa barangay cleanup drive. Naghihiwalay kami ng basura sa bahay. Paano nito sinasalamin ang pagiging mapanagutan? Ipinapakita nito na ginagawa namin ang aming tungkulin. Ipinapakita nito na marunong kami sumunod sa patakaran. Ipinapakita nito na iniingatan namin ang aming pamayanan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pamamaraan na nagpapamalas ng pagkikiisa ng pamilya para sa kaayusan sa pamayanan. Ngayong araw, hahatiin muli natin ang klase sa 3 grupo. Sa iisang piraso ng papel, gumuhit ng simbolo na nagpapakita ng pagiging mapanagutan sa kapwa at sa pamayanan. Pagkatapos, isulat ang kahulugan ng inyong simbolo. Pagsamasamahin ang mga simbolo ng inyong grupo at makibahagi sa pagbabahaginan tungkol sa inyong mga ikinuhit at isinulat.
panatilihing maayos, organisado at tahimik ang talakayan. Mga posibleng simbolo: tao na nagwawalis, pamilya na nagtutulungan, kamay na may hawak na basurahan, bata na tumatawid sa tamang tawiran, puno na inaalagaan. Mga posibleng kahulugan: ipinapakita nito ang pagtulong sa paglilinis ng pamayanan. Ipinapakita nito ang pagtutulungan ng pamilya. Ipinapakita nito ang pagsunod sa patakaran. Ipinapakita nito ang pag-aalaga sa kapaligiran. Ano-ano ang mga gawain na inyong naisulat? Pagpupulot ng basura, pagsunod sa batas, pagtulong sa kapwa. May pagkakaparehas ba sa mga simbolo? Opo, marami pong simbolo ng pagtutulungan. Ano ang ugnayan ng lahat ng gawain? Lahat po ay nagpapakita ng pagiging mapanagutan sa pamayanan. Think, group, share. Makinig ng mabuti. Matapos ang inyong pagkatang pagbabahaginan, pumili ang bawat grupo ng 2 hanggang 3 kinatawan na magbabahagi ng mahalagang puntos na inyong napag-usapan. Pagkatapos magsalita ng mga kinatawan, magbigay tayo ng mahusay clap bilang pagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga. Napag-usapan po namin ang kahalagahan ng pagtulong sa pamayanan. Natutuhan po namin na ang pagiging mapanagutan ay pagtupad sa ating tungkulin. Mahalaga po ang pagsunod sa mga patakaran para sa kaayusan. Ano ang naidudulot ng pagiging mapanagutan? Ito ay nagpapakita ng pagiging isang mabuting tao. Sa ating pakikiisa, naisusulong natin ang kabutihang panlahat. Ang paghubog ng disiplinang pansarili ay nakatutulong sa pagtaguyod ng kapayapaan sa bayan o pamayanan. Nagpapakita ito ng kabutihan ng pamilya, ng tao. Nagpapakita ng pagkamagalang. Nabubuo at nagpapakita ng respeto sa bawat isa ang pagiging isang responsableng mamamayan. Ang pagsunod sa mga alituntunin sa tahanan, paaralan at pamayanan ay nakalilinang ng pagiging mapanagutan. Ang pagiging mapanagutan ay nagpapalalim sa ugnayan ng bawat mamamayan. Nakatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Sa langguhitan ng kanais-nais na gawaing nagpapakita ng pagiging mapanagutan. Napansin mo ang iyong kaibigan na si Fernan na hindi nakilahok sa gawain ng klase. Ano ang gagawin mo? Hindi ko na lang siya papansinin dahil may iba siyang gusto. Kukumustahin at hihikayatin na makilahok sa sunod na pagkakataon. Ang inyong mag-anak ay nagpipiknik sa parke. Pagkatapos ng inyong pagtitipon ay may natapong mga basura. Paghihiwa-hiwalayin ang mga basura nang naaayon sa klase nito at hahanap ng tamang tapunan, itatabi sa may isang puno kung saan maayos na nakaipon ang mga basura. Nakapangako ang inyong nanay Celia na lalahok ang inyong pamilya sa naianunsyong cleanup drive at tree planting sa inyong pamayanan. Napansin mong sa parehas na petsa ay napagkasunduan niyong mga magkakaibigan na kayo ay magsasama-sama sa pagpunta sa parke kung saan din idaraos ang mga aktibidad ng pamayanan. Uunahin kong makisama sa aking mga kaibigan, makikilahok sa aktibidad ng pamayanan at aanyayahin ang aking mga kaibigan. Pagtatago sa nagawang kasalanan para makaiwas sa kapahamakan. Pagharap sa maling kaasalan para panagutan. Pagsunod sa mga alituntunin para sa pangkalahatang kaayusan. Paglabag sa mga patakaran para sa pagkakaibigan.
Lagyan ng between kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng kagandahang asal o magandang kinahihinatnan na may kinalaman sa pagiging mapanagutan at buwan naman kung hindi. Sa ating pakikiisa na isusulong natin ang kabutihang panlahat. Between. Ito ay nagpapakita ng pagiging isang mabuting tao. Between. Ang paghubog ng disiplinang pansarili ay nakatutulong sa pagtaguyod ng kapayapaan sa bayan o pamayanan. Between. Nagpapakita ito ng kabutihan ng pamilya ng tao. Between. Nabubuo at nagpapakita ng respeto sa bawat miyembro ng pamayanan. Between. Nakatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Between. Ang pagiging mapanagutan ay nagpapalalim sa ugnayan ng bawat mamamayan. Between. Ang pagsunod sa mga alituntunin sa tahanan, paaralan at pamayanan ay nakalilinang ng pagiging mapanagutan. Between. Nahuhubog ang pagiging responsable ng bawat isa. Between. Maiiwasan ang mga issue o problemang panlipunan kung lahat ay may pananagutan. Between. Gumawa ng isang collage ng iba't ibang mga larawang nagpapakita ng pakikiisa ng pamilya sa pamayanan at o ng disiplinang pansarili sa pagpapanatili ng kaayusan sa pamayanan.